Samantala, pakalat-kalat po sa bansa at hindi pa nahuhuli ang 9,000 POGO workers ayon sa PAOK. At itinigil muna ang panghuhuli dahil puno na ang kulungan ng PAOK sa Pasay City. Saksi si Jonathan Andal. Kalahating taon na mula nang maging epektibo ang POGO ban ng gobyerno at ipa-deport ang mga banyagang empleyado ng mga ito. Pero sa pagdinig ng Quadcom ng Kamara, sinabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK na 9,000 pa ang hindi na pa-de-deport. Yan, pakalat-kalat po ngayon dito sa Pilipinas. Pag nahuli po natin yan, tayo po ang Kasi wala nga po mga passports na yan, sir. Merong threat to national security ito. Assuming they are spies, you have 9,000 spies in the country roaming around like tourists. A new problem was created because of the shutdown. Now we have what we call the spread of illegal individuals. Nagbabago lang po ng anyo ang POGO, kaso lang illegal pa rin po ang pinapasukan nila at nagiging salot pa rin po sila sa ating lipunan. Pero itinigil muna ng PAOK ang panghuhuli sa mga banyagang POGO workers dahil puno na ang kulungan nila sa Pasay. Many detainees still cannot be deported due to missing passport. Medical needs are rising with detainees diagnosed with illnesses like tuberculosis, hepatitis B, respiratory infection, and even cases of HIV. Sabi ng PAOK, pwede rin silang habulin ng NBI at PNP. Most of the time, we are being led by PAOK-TF because they are the ones having the machinery, intelligence, and most especially, of course, the funding requirements. Kung huhulihin lang namin yung Chinese na walang klarong violation, not in the act of doing or engaging in financial scamming activities, kung undocumented lang, then we would need the immigration with us. Sabi naman ng NBI, iniimbestigahan nila ang koneksyon ng POGO at pang-ESPya. Sa Senado, aprobado na ang bersyon nila ng anti-POGO bill. Ang bersyon naman ng Kamara, nakatakdang isa lang sa ikatlo at huling pagbasa. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.